Welcome back ulit sa ating YouTube channel. May gagawin tayong simpleng tutorial dito sa mismong amplifier na brand ay Marantz. Okay, ito yung problema niya. Distorted yung right channel. Okay, yan, nasa right channel tayo. Pagka nilipat ko ng left channel, okay naman siya. Yan, malinis yung tunog niya. Okay, check natin. Hipitan ko muna yung kanyang terminal para marinig mabuti. Malinis yung left channel. Sa right channel siya may problema. Yan. Kung maririnig nyo, distorted yung kanyang right channel. Ito yung susolusyonan natin kung paano natin i-repair sa madaling paraan. Ito ginagawa ko dyan para madaling matrace. Okay. Dito malinis yung tunog. Kung mapapansin nyo dito, may problema sa channel na to. Okay, may mga video na rin akong ganito. Okay, na-trace agad natin kung saan tayo gagalaw, ano? Pero yung mga ganitong klase, dahil dito malinis, okay, walang problema dyan. Ang gagawin natin dito, i-connect natin dun sa may problemang channel. Okay, ito yung right channel niya. I-connect muna natin. Yan yung pinakamadaling paraan, no? Dahil hindi naman lahat sa amplifier siya nanggagaling. Ang pinakamadaling solusyon para ma-detect natin agad, yan, may left and right sa auxiliary, di ba? Yung sa right channel, ang tatanggalin natin dahil dito siya may problema eh. Tapos mag-i-inject tayo dun sa may mismong tone control. Okay, ito yung left, ito yung right. Normal ang kanyang audio. Walang problema yung amplifier niya dahil malinis yung tunog eh. Ibig sabihin na nandito tayo sa tone control may problema. Yung amplifier ay okay. Yun yung pag-detect para malaman natin sa madaling paraan. Itong mga tinuturo natin ay para lang po sa mga nagsisimula para mas maintindihan ng mga nakakarami, no? Para hindi sila maligaw kung saan sila magpo-point ng sira dahil kung mga ganitong brand ay medyo may kahirapan din. Try nga natin sa CD kung distorted din siya. Okay, try natin dito sa connection natin. Yan, distorted talaga. Ibig sabihin, kahit saan selector ay may problema na yung kanyang right channel. Okay, yung mga posibleng sira nito, pwedeng may problema yung kanyang tone control niya. Pero yung kanyang selector ay pwede rin may problema yan. Sa ganitong mga brand, pagka ganun yung sira, ang kadalasan nagiging problema nito yung kanyang selector switch. Yan, tinuturo ko na sa mga baguhan para mas maintindihan ng mga mas nakakarami. Okay, DIY na rin ito ng customer natin. Nagpalit na rin siya ng volume switch dito eh. Bago na yung volume. Ngayon, para magawa natin sa madaling paraan na hindi muna tayo gagastos, ang solusyon dyan, langis. Okay? Pwede na yung mga ordinary langis o kaya yung sa mga motor oil. Kahit na singer oil lang yan, pwede. Ngayon, lalagyan natin yan ng langis yung mga butas ng selector. Yan. Konti muna. Minsan nakukuha lang sa langis yan. Tapos gagalaw-galawin natin yung kanyang selector para pumasok yung langis niya. Konti pa lang yung nilagay natin. No? Try natin kung magiging okay naman siya. Okay, subukan natin connect. Ito yung right channel. Ito yung may problema kanina. Ito yung left. Yan, hindi na siya distorted. Yan, sa paglalagay ng langis, kung hindi nyo nakuha sa konti lang, pwede nyo naman dagdagan. Okay, try natin dun sa auxiliary kanina. Dito siya distorted din, di ba kanina? Yan, subukan natin sa auxiliary. Normal na. Okay, nakuha lang natin sa langis, no? Ito yung pinaka-simpleng paraan muna para magbuo natin yung kung wala pa tayong pambili. Yan. Nayari natin sa simpleng paraan
para hindi na rin kayo gagastos. Yan, sigurado sa mga nagsisimula, sigurado namang may napulot kayong idea sa ginawa natin. At maraming salamat po.